Na-cancel ko, kahit wala akong one month sa doktor. Yung yung sugar, bumaba siya. Tapos, ang sabi ng ito nga yun, ang monitor lang sa akin yung sugar ko. Ito, hindi pa ako nag-low carb siya. Dito na, bumaba na siya dito. Tapos yung insulin ko is twice a day, 730 na insulin. Ngayon, nag-88 siya, Dok. Hindi na ako nag-inject kasi Yun yung yes. If you are injecting insulin and you're doing low carb, you need to be guided. Hindi pwedeng you're doing it yourself. Lalo na hindi alam ng doktor mo, you're doing the low carb, right? Hindi. Sumunod lang ako. It's very dangerous. You know why? Tingnan mo, biglang bagsak ko 88. Matatakot ka na niyan. Okay? 120, very erratic ang sugar nyo. May 140, ayan. 160, 109, up, down, up, down. The problem, kung sabihin mo yan sa doctor, ganun pa rin. After 3 months pa rin kayo kinakabahan. So, sino na magmamonitor sa'yo? I advise you to enroll in a program. Kasi daily, monitor namin tong and daily, pwede ako mag-adjust. Kasi yung mga nag-i-insulin ko, mga nagpa-monitor sa akin, very erratic first 2 weeks. Talagang nag-a-adjust pa. Then after 2 weeks, on the 3rd week, maganda na. So nag-gradual, nagbabawas ako. Gradual, normal, ang ganda. After a month, well, yung iba, natatanggal, yung iba, nasa lowest na. Usually 4 units. 6 units, 4 units. Yes, from 40. Ayan, ha? Ilang units to? Morning ko is 4. Oh, sabi pa. 24. Gabi. 4 minutes sa hapon. 18? 18. So, tinanggal mo yung insulin? Sa akin, eto. Hindi na ako Yeah, 88. morning. Hindi na ako Oh, kasi hindi ka nag-adjust eh. Much better talaga, magpag-guide ka. Para mas safe. Yun, kahit 1 month. Yung iba, tinetesting the waters kung okay ba to, ito ba to. We gave them 1 month. You know, after 2 weeks, Dok, pwede ba ako mag-extend? Kasi nakita nila yung improvement. Tapos strict low carb. Pagka nag-strict, once you are enrolled in our program, strict. Hindi, kasi nakabantay naman kami.